7 verses 7 hangtod sa 8. So, kung atong tanawon sa ning paghula or kaning waiting on God, usa ni sa mga hardest part of spiritual discipline. No, sa Christian life nato, usa sa mga hardest part is kaning waiting ang paghulat. So nagpuyok man gud karon atong panahon karon is grabe na ka-common ang kaning instant. So may mga instant na karon. Noodles. So instant noodles, ang nagkalat akong naging naglaw ito. Coffee. Sa pagilayan nga instant, coffee. Napoy instant nga rice, di ba? So, sa Korea man ako nakita, instant na rice. Napoy mga instant nga mga sudan. Pag iura nimo kanang inito, i-oven. So, daghan na kaayo ang instant. Siguro tungod kay gusto nato or gusto sa mga tao na mas madali. Kay usahay, murag nagkamugo ang pasensya sa mga tao siguro, no? Kanang di na ganahan magulat, di na ganahan mo aging proseso, kailangan na o ganang mas mapadali, mas mapasayon. Unay, sa ato po nga spiritual life, mo po rin ang kanang problema po. Usa sa mga hardest part sa Christian discipline, ang kaning paghulat. Kung nakabantay mo atong last month, di ba grabe ang pila po sa mga grocery stores. So, grabe ang pila sa asa ka sa palengke, grabe ka ng tao. Kaya kung maatupog ang mga government office, kung naapoy mga asa yun, magliliw ka. Unless kung mag-fixer ka, prioritize yun ka. Pero kana, ang problema sa mga tao, walang maaging fixer, kaya kung hindi ta gusto magulat, gusto ta magdali, gusto ta makita yung mauna. Pero, daghan nga mga panahon nga dili kita mauna. Kaya naging panahon nga kailangan bitaw magulat. Kaya usahay sa itong paghulat, kung sa may ato ang nahimo ang kinaiya, kung sa itong magulat ka, kung sa may ato ang hinapakita ang response. Katong na grocery reminiscence sa Gmars, kapag ito, December 31, kung mga tao, grabe, sige na pangita o Grahams, mga dilata, ang uban, ang horde ng Grahams, ay ibaligya sa gawas. Di pa ito nga nag-google. So, naglinya mi, bali nanay sunod sa mga asya na ang muuwan. Kaya iputos na lang itong bali ka, tulo ng kibali mi. Pero katong una, iputos na niya ang ipamalit. Karon na isingit niya, senior. Hangin siya nga, pwede, kuan ako kaya. Niya halang ipalit, sabon, no? Sabon niya powder. Gamay ragot, maura ginayang ipalit. Siya rin pinalahing sa ako ang ipang pamalit. Sabon niya ako, mga pagkaon, mga kuan, mga panghanda ba. Siya sabon, maglabas yun siya ako ba, no? Nilingir. Karon, kita man kung babae sa kulit ko, yaw-yaw siya. Dapat kung gusto ka mauna, dapat nagsayo ka. Ay, yung pasingita na siya. Ay, yung pasingita, isang dugo na po na sa uban. Nagkay manundog. Grabe siya ka, yaw-yaw siya. Pero kami hindi siya, kilohitin. Sopok na sa tulikod. So, pero kung tumigay, kung nagmuna sa mua, wala na siya nitigo, ipauna na niya. Gamay naman po, no? Senior naman sa good niya, gamay naman po niya ang kuhan. Kaning paliton, di ko naman to. Sana i-punch pa, tapos bayaran ka. Okay na siguro taghan. Okay, palit po ka masuko, pero ka po gamay naman. Senior na po. So, kana, makita yun atong kinaiya sa mga panahon o sitwasyon ngayon na anak. Kung ikaw kaha ato, kung sa may mong reaksyon, masuko po baha ka, nag-iyaw-iyaw po ka. Usahay, nadaghan po mga Christian, yung nana po, no? Murag mo rin ako na, masuko po na, mag-iyaw-iyaw. Sabi, singit-singit man. Samot tagalugay. Mabati man kita yung nana, no? Pero, namin dapat mo pairan yun ang pagpasensya. So, sa ito ang spiritual life ko pero napuntay natawag nga impatient faith. Na ito pagtuo nga kanang di makahulat. Nagatuo ta sa mga saan sa Ginoo but we struggle sa timing sa Ginoo. No, nagsaling ta nga naisaan ang Ginoo pero
naatay struggle sa iyang mga pamaagi no, sa iyang panahon nga ihatag. Nagatuo ta sa gahom sa Ginoo, but nagadawt ta sa iyang process. No, yung naana ba ta? Naatay pagtuo sa Ginoo pero usahay magareklamo ta sa Ginoo. Instead of worship, naalis na niyo mga worries. Ang ato ang heart magsugod ni siya sa pag-compare instead of trusting the Lord. Lord, sila lagi kinali ra ilang prayer na to ako dugay man lagi. Unay mo na pag-compare instead of resting in His promise, in His power. Nahimo na tang reactive. No, mag-react na ta sa mga sitwasyon nga ato ang na-feel na ito nga murag na-delay man ang Ginoo sa pagtubag sa mga pag-ampo. Noong ang waiting, atong sabdan dito nga ang pag-ulat, it exposes the true nature of our heart. Kung sa kay status sa imong heart, sa diha nga nagahulat ka. No, it reveals whether tinuod ba nga nakipagsali sa Ginoo or basin nagasalig lang ka sa Ginoo when life is convenient. Kung nakapabor ka sa kinabuhi, nakasalig sa Ginoo. Pero kung wala kipaboran ang imong kinabuhi, murag nagadawt na ka sa imong or nagadawt na ka sa ability sa Ginoo nga motubag sa mga tao. So ang ato ang teksto karon, atong ibasa kay sa scripture reading in Psalm chapter 27 verses 7 to 8. Ako balik ko pagbasa. Ngayon diri sa English Standard Version. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Verse 8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Let us pray. Father, we thank you sa imong message, sa imong word karon nga imong ipaabot sa mga karong nga buntag. Tuloy mi, tabangi mi nga amo ang kini nga masabtan sa simple nga pamaagi. Pinaagi sa Holy Spirit nga maghahatag ka namo kaalang Ginoo, nga magagayad ka namo sa imong dapat buhaton. Mailang ka namo kinsa kaani nga mga verses o masabtan namo kung sa gusto nimo nga buhaton namo Ginoo. And ikaw mag-bless ang kasing-kasing karong Ginoo nga ma-focus ni sa pagpaminaw din sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ato ang gibasa nga teksto karon, ato ang masabtan unsa ang gusto sa Ginoo. God wants us to wait patiently for Him. Mo gini pinakagusto sa Ginoo nga naman because He is sovereign and trustworthy even when life feels unfair. Sa Psalm 37, ang gisulatan ni David ani, ang mga tao nakita nila bang na ang mga wicked nga mga tao nilambo man ilang kinabuhi, nindot ang ilang pagpamuyo, pero kami nga nangalagad sa Ginoo nganong wala man ipabor ang kinabuhi sa amoa. Nag-start sila sa pag-compare, nag-start sila sa pagyaw-yaw sa Ginoo, nag-doubt na sila sa abilidad sa Ginoo, namutagbo sila mga paginahanglan. And kani ni badlong si David nga kanang ayaw mo kanang kasina, ayaw mo paglagot, paabuta ang Ginoo nga mo ay mulihok. Munay gusto niya ipaabot sa ato abot karon. No, God wants us to wait patiently for Him. Pero ang pangutana karon, nakasabot ako sa gusto sa Ginoo ang atong buhaton. Pero how should a believer wait on God? Sa panahon nga ang atong ginabuhi unfair. Naka-feel ba ta na? Unfair man ang life, Lord? Ako nga nangalagad, nagmatilod-anon sa imuha. Makita man ako, compare na akong life sa uban, magdaghan mo kung problema kaysa sa uban. No, mag-compare ba niyo mong kinabuhi sa uban? Pero ang pangutana, how should a believer wait on God when life feels unfair or unjust? So si David, ang Ginoo, naghahatag siya og tulo ka mga commands. Una, wait with quiet trust in the Lord. Sa verse 7, first part sa verse 7, be still
before the Lord and wait patiently for Him. So kaning command nga be still, wala ni siya napasabot nga na wala bitaw kay buhaton. Di ba kana maglinya ka sa, for example, maglinya ka sa land bank. Di ba pag maghulat ka, di ba wala ka biya ka buhaton. Tindog ra ka. Pero kaning pasabot ni David nga be still, wala siya nagpasabot nga wala kay buhaton. Pero ang pasabot diri nga you cease to strive, to stop murmuring, to be silent in submission. No, samtang nagahulat ka, stop striving. Ayaw pag-insist sa imuhang gusto ng mga pamaagi. Gusto sa Ginoo nga kanang naa kay full submission ngadto sa iya, no, samtang nagahulat ka. So ang giingon diri nga wait patiently, it implies kanang naga-endure ka sa delay without losing trust. Kanang nag-endure ka ba nga wala ka nag-doubt sa Ginoo, wala nawala imong paglaom sa Ginoo. No, wait patiently. It is a picture of a believer nga mas gipilit niya ang faith over frustration. So, atong sabdan nga si David, he is saying bisan dili pabor ang panahon sa imuha, gusto sa Ginoo nga undamon nimo ang pag-fight with your worries. No, stop fighting God with your worries. Trust Him enough to be still. Samtang nagahulat ta, dapat dili mawala imong pagsalig sa Ginoo. Imuhang pagsalig sa iyang gahom o sa iyang mga saad. So unsa man ning wait patiently? Waiting patiently is trusting His timing. Kung sa may pasabot sa trusting God's timing, anong nagtuo ka ba nga ang Ginoo nakabalo siya sa tamang nga oras, sa tamang nga panahon nga siya mulihok, and ang unang nato nga pag dili ang Ginoo, actually that is not a delay. No, dili siya ma-delay. Ang timing sa Ginoo is perfect. No, natatay pagsalig sa Ginoo, alam mo, nagsalig ka na ay nakabalo ko nga Ginoo, buhatag yun siya sa right time. No, trusting His timing. Sunod, trusting God's wisdom. Kanang i-accept nimo sa imong kaugalingon nga ang Ginoo mo ay mas nakabalo sa imuha. Imong saligan ang Ginoo nga bisan wala ta nakasabot unsa may ginabuhat ni Lord sa imong kinabuhiron, pero nagasalig ka sa iyang wisdom. Kung mas maalam man siya, mas nakabalo siya, kasi pinakamaayo sa ato. And then, waiting patiently means trusting God's heart. Kay, hanapit ang naakay kapahulayan sa kamatuuran nga God is loving and God is good. Nagtuba mo nga God is good. Amen. So muna ipasabot niya, trusting God's heart. Nga ang tanan nga iyang gialaw sa kong kinabuhi is for our ultimate good. Ang tanan nga ginaalaw ni Lord sa tanan niyang kaanakan is for our ultimate good. Nato yun ang hinumduman. Trusting His heart. Ang iyang heart, He is loving and He is a good God. So, walay nahitabo sa nung kinabuhi nga nahitabo or na-delay by accident. Ang Ginoo, He is never late. God is never early. Kung sali ang Ginoo, God is always right on time. Mo agree ba mo na? No, God is always right on time. Sometimes makaingon ta mo, grabe man kadugay ang tubag sa Ginoo, mura man na-delay ang tubag sa Ginoo. But ang tinuod ana, God is always right on time. So sa diha nga maghulat tawid, naatay ka ng trust in the Lord, no, naatay pagsalig sa iyang mga saad. Ang atong paghulat, no, waiting becomes worship. Kay salig man ta sa iya, samtang nagahulat ta, bisan og dugay na nga panahon nga nagahulat ta, ang atong paghulat, it becomes worship. Tungod kay we trust God that He is in control sa atong kinabuhi. Mura ba nakalugno mo kang Abraham? Unsay gisaad ni God kang Abraham? Son. Nga mahimo siyang amahan sa daghan nga mga kaliwatan. Pero kay mong tanawon, wala pa mag-isip sa isa ka anak.
So unsa nga tuig, para may Bible piece. Unsa nga tuig si Abraham gisaaran sa Ginoo? Unsa siya nga tuig? 75 years old. No, 75 years old siya, gisultihan sa Ginoo nga mahimo kang amahan sa daghang nga mga kaliwatan. Pero natuman ni siya sa iyang edad 100. So 25 years siya naghulat nga magkaanak. Kinsa man diri ang naghulat og 25 years para magkaanak? Wala siguro no? Wala ba? Unsa may inyong pila mo ka tuig naghulat nga magkaanak mo? Pwede na yung mga anak. Siguro 2 years, siguro 5 years na yan. Pero ang Ginoo grabe siya kanang faithful sa iyang saad. No, gituman gyud niya after 25 years nahitabo ang saad niya. Pero before natuman ang saad sa Ginoo, sa Ginoo, si Abraham niagi og picture. Unsa man iyang picture? Si Hagar. Pero pinagi ang Sarah, no? Si Sarah mo yung tuklo sa iyang. Si Hagar ang picture. Si Hagar ang nag-picture sa Abraham. Moto nga, nasayo iyang pagkaanak, wa siya nagulat sa pamaagi sa Ginoo. Kinsa man ang anak niya ang Hagar, si Ismael. Kunya nag-create din na problema mo hangtod karon. So ato mo sa utang diri, kung di ta makahulak sa Ginoo, magbuto sa atong kaugaling pamaagi, magresulta gyud na ang problema. Pero kung consequence, pero kung magulat sa pamaagi sa Ginoo, kung sa resulta na blessing. No, dili matungkad nga blessing. Unimaginable blessing. No, unimaginable ang gihatag na blessing ni Abraham kang awingan kang Abraham, no? Grabe nga kaliwatan. Kadaghanon sama sa bituon, sama sa balas. Kadaghanon. No, dili sabot dili maihap. So ang ato ang masabtan diri nga God's delays are not denials diay. Siguro nakaingon si Abraham ato ba nga bugayan man ihatag ni Lord ang ako ang anak ko eh. But God's delays, ato mo na ang delay sa Ginoo, they are actually preparations. Maybe si God na siya gusto i-develop sa atong heart. Siguro gusto niya usabon atong karakter, na i-part sa atong karakter na gusto niya usabon. Samtang nagahulata. They are preparations and it will always lead to blessing. Ngunit munang gusto sa Ginoo, wait with quiet trust in the Lord. So, sa imuhang sitwasyon karon, sa imong kinabuhi karon, unsay mga butang ang gina-consider nimo nga delay? Maybe you are praying aning specific na butang. And dugay na napanahon na sige kag-ako, wala pa may tubag ang Ginoo. Maybe naakay gina-pray nga makalingkawas mo sa inyong financial struggle. Siguro nag-pray ka na magkaroon ka regular job. Siguro nag-pray ka na makapasar kag exam. Siguro nag-pray ka na para sa Abraham magkaroon mong anak. Siguro nag-pray ka na ma-restore ang inyong family. Nabungkag ninyo ng family. And maybe you are praying for a very long time pero wala pa itubag ang Ginoo. And sa season of waiting nimo, unsa imong ginabuhat karon? Nagasalig pa ka sa Ginoo? Are you waiting patiently sa tubag sa Ginoo? Or basit mo agit ang pixel po? Mo gamit ang human effort para masulbad lang ato ang mga pagampo. So mo ni ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Stop striving and start trusting the Lord. No matter kung saan nakalugay ka, ang Ginoo mutubag yun sa iyang mga saad. Ikaduha, how should a believer wait on God when life feels unfair and unjust? Ikaduha, wait without comparing yourself to the wicked. So mo ni ang giingon gayon nga nag-start na sila sa pag-doubt sa Ginoo. And they started comparing themselves sa uban, sa mga wicked people. Lord, ang uban lagi, kaning mga wicked ng mga tao, wala hinimbang ng mga tao nga wala nagsimba sa imong Lord. Mas ni-prosper man lagi ilang kinabuhi. Nindot man lagi ilang pagpamuyo, nindot ilang trabaho, nindot ilang pamilya, nindot ilang balay. Kami noon nga, doon kayo na may isip pangalangan, yan ang ikanya naman ang
sitwasyon, nakapangutana ba ka na sa imong kaugalingon? Naka-compare ba ka na sa imong kaugalingon sa uban? So, yung din si David, fret not yourself over the one who prospers in his way. Kaning phrase nga, fret not yourself, nag-appear siya 2 times ani nga sulat ni David, meaning na siya gusto ipaabot ng importante kaayo nga butang. Fret not yourself. Ayaw kasinahi. What pasabot. So kaning fret not, or kaning fret nga word, it means to burn internally. Muna siya mix of jealousy and anger. Na ma-imagine ninyo, emotion nga na ay mix of jealousy and anger. Na kay kasina sa ubang tao. So kani, i-identify ni David ang usa ka klase nga temptation. Anong bitaw, nakakita ka sa mga wicked nga nagsucceed o mag-lead siya sa mga believer to doubt whether ang ilang gibuhat nga pagka maayo is worth it pa ba nga buhaton? Ano ba, Lord, worth it pa ba ang pagka Diyos nun? Kung wala may ni prosper? Basin mas better pa nga dili may mahimong Diyos nun kay katong may pamantong mga tao nga dili Diyos nun kay mga portahan pa man. Nung nakapangutang sila anak sa Ginoo. Usahay mo po na problema sa daghang pud nga mga Kristohanon. Naputay mo na anak ng mga pangutana sa Ginoo. No, gina-compare na to atong uban sa atong kaugalingon nga to sa uban. So, kaning yung diri prosper in his way, it refers to a temporary success, but na-achieve lang ni siya through ungodly ways. Mura ba sa mga nangurakot, mga politiko, grabe ang kailangan pagka-asinso, pagkadato. Pero sa panahon karon nga na-reveal ang tinuod na lang nga binuhatan, kanang makaingon jud ka nga wala na gyud sila peace karon. Labi na tong mga nasakpan, pati kung katong mga wala pa nasakpan, kay anytime pwede masakpan ang ilahang dili maayong binuhatan. Tungod kay mga temporary success no ng budto nga naabot lang nila through ungodly ways. Munang dili ta angay masuya sa ilaha, munang ginapaabot ni David nga ayaw kasinahi ang ilahang pagka mauswagon o ang ilang pagkamalampuson, pinagi silang dautan ng mga pamaagi. Kaya naman, those are only temporary. Dili na siyang bulungtad. So, ang Ginoo muhatag yun na siya o justice sa imong anak. No, pag ang imong success, gikan sa dili maayong binuhatan, ang Ginoo muhatag yun hustisya sa imuha. So, makita nato diri nga ang prosperity, ang pagkamauswagon without God is not a blessing. No, dili gid siya blessing. It is only danger. It will only lead to danger. Mo ginatong hinumduman, wala tay angay ikasuya sa ilaha. Kay ni prosper tuod sila, dato tuod sila, sikat tuod sila, pero wala man sila God sa ilang kinabuhi. Dili na siya matawag ng blessing. Ang tinuod nga blessing kanang naa ka sa Ginoo. Amen ba? Muna tinuod nga blessing. Kaya dili man mapalit ang mga peace. Kanang mga na preso sa ilahang pagpangurakot, wala na sila peace. Siguro andam na sila mapalit. Kung mapalit pa lang ang kalinaw, andam na sila mapalit para magkaroon sila kanang himbing nga pagkatulog. Kaya siguro di na sila makatulog. Wala sila peace silang heart. Permanently bugat ang ilang heart. Mabi ka ng isa to nga katong tao dito nga i-compare niya ang naong sa una nga wala pa siya masakpan, batanong ba siya tanawon? Katong nasakpan na, stress na. Murag isaldi ko, no? Isaldi ko. Nalayan ang formasyon ng bang ni mature siya sa bang. So yung ana ang mahita ko, gusto ba ka may batanong? Permanente? Maglikay ba sa mga utang ng mga stress? Muna yung kusog makatigulang. So, usahay kung ana ang ato ang problema sa daghang na Christian kanang we compare ourselves to sa uban. Ang labi na karon ang mga
sa social media bitaw. Anang sige tag scroll na tag makita nga mga success sa ubang tao. Mga achievements nila nga usahay dili malay kayan nga ako kaha Lord, makaabot ka og ingon ani nga makaabot ka og ingon ani nga ilang naabot nga achievement. Di ba usahay maka-question pud ana ba? Ma-achieve ko kaha na ako na ingon ani ka indot nga balay. Baka ingon ani ka magnitude nga sakyanan. Ingon ani pud kaha among or makaabot ka ingon ani nga mga pamaagi nga mga success. Kisa may pinakasikat karon sa Facebook, social media. Si Rick Mar. Kailan man ni Rick Mar? Kawatan na siya karon sila. Pero grabe ang iyang pero content na iya. Pero grabe ang iyang pagsikat karon nga vlogger. Grabe nga grabe ang pagsikat. So, di ba, nakarelate mo no? Tanaw siguro mo kang Rick Mar. Muna nga, usahay, ang iyang success bitaw, kanang, usahay makain ko ba, kani si Rick Mar, grabe na yung kumurtahan siguro ba. Pero usahay mo lang makakompare ka ba, makakompare ka. Ako ka ha, makainana ka ako kung mag-vlog ko. Makurtaan po ka ako. Muna nga, ang daghan, labi na sa mga patankon, usahay ang atong makita sa social media, usahay gusto punta nga makaangkod punta. Di ba na yung mga daghan nga mga patankon sa social media nga kanang nindot sila manamit, usahay sundukon po nato ilang pagpanamit. Usahay na sila mga nindot nga mga gadget, nga gusto po na to ay gusto po kung makaangkod ay anay na gadget. Bisa daw dili nimo kaya, sa dili kaya palito sa imong ginikanan, usahay murag kuan ka ba? Kanang grabe ka atak niya makasundog ana. Kay gina-compare may magkaubalingon ka sa uban good. Nang wala problema. Kasi gusto nimo sundugon ang ilahang success. Muna nga daghan po niya mga Kristohanon, attempt nga mohimo og mga ungodly ways para lang nga maabot ang ilahang gusto. Pero dili man na ganahan ang Ginoo ana. Kung ato binang tinuan permit. If nagapray ka, if niabot sa imong point in life na nagapray ka, Lord, nganong sila man ang mas gibless nimo Lord? Nakapray na ba ka na prayer? Lord, tanak kami na po ang paboran nimo Lord. Kay kami nangalagan din sa imo ha. Kung nagapray ka ana nga prayer, that is a wrong prayer. Kung sa'y tama nga prayer, ang tama nga prayer, Lord, sa season of waiting, unsay may ginatudlo nimo sa ako karon. Samtang nagahulat ko sa imong tubag, Lord, nagahulat ko nga magkaroon ko nindot nga trabaho. Pero samtang naghulat ko, Lord, unsa may ginatudlo nimo sa ako karon. Pasabta ko, Lord, unsay gusto nimo nga i-build sa akong karakter. Kay basin mo makatrabaho na ka, nya dili right imong karakter sa Ginoo. Basin o mas ma-prioritize na nimo imong gina-pray nga trabaho. Nya ma-compromise na nimo imong pag-serve kag God. Muna siguro nga karon ginamold pa ni Lord imong karakter before niya ihatag imong ginaampo. No sometimes imo na ang buhaton sa Ginoo. Now stop asking, Lord, why then? But start praying, Lord, what are you teaching me? Kaya nga naman, God is more concerned sa imuhang character than your comfort. Mas concerned siya na mausap ang imuhang character. No mo ni ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Wait without comparing yourself to the wicked. Last point na to, how should a believer wait on God? Bisan mo ang kinabuhi is unfair or unjust. Last is, wait with controlled emotions and godly character. No, samtang nagahulat ka, dapat na ang kay controlled emotions. Dapat na ang kay godly character. Verse 8, ningon diri, refrain from anger and forsake wrath. Kung sa may pasabot ani, no, gina-address ani ni Paul ang ato ang emotional response. Nga refrain, it means to let go. Or forsake means to abandon completely ang imuhang ungodly or uncontrolled emotion. Kay nagawarn si David ani nga ang anger nga unchecked
mag-lead yun na sa usa ka sinful nga action. Dili man mali nga masuko kay tinuod man nga emotion sa tao. Ang mali diha unsa man? Kanang makabuhat kag sala. Kanang bungad kag words nga makapagsakit sa imong isig ka tao. Pwede man ka masuko pero dapat controlled imong emotion. Spirit-led yung mga emotion. So, ang paghulat no, ang seasons of waiting, atong masabtan diri nga it exposes our emotional maturity. Takong gimension gay na ba nga, kung maglinya ka diha sa grocery, nya na yung mga magsingit-singit. Or usahay, dugay kaayo ang cashier, langihan kay cashier. Siguro baguhan siguro itong mga cashier, itudluan pa. Kunya, grabe mo ang pagpaabot. Siguro nagabihan na ka sa Princetown. Yan, nagyaw-yaw na ka. Di na ka makahulat. Di ba kung sa may mahitabuan na, ang mga tao makadungog sa imuha, ang cashier masakitan sa imong words, di ba? Nya wa day ka kabalo nga baguhan pa ito or wa ka kabalo nga katong ang cashier na alay siya giagihan ng mga problema. Siguro gibulagan sa uyab. Siguro namatyan sila, sa pula namatyan. O siguro nakawatan sila, di ba? Lahi-lahi og mga sitwasyon ng tao mo nang let us choose to be kind always. Kay dili ginato. Wa ta kabalo sa Dios nga giagihan sa mga tao. Di dayon ta mo react sa ilaha. No, be proactive, not reactive. So,